practice gratitude in your team. So, pangatlong part na po tayo. Malapit na akong matapos. Kunti na lang. How to practice daw? Ito po, number 1. Opo, respect people. So, alam po natin yan, no, na napakahalaga po ng pagrespeto sa ating kapwa. At ito po ay pagpapakita ng gratefulness natin sa kanila. So, huwag niyo po kakalimutan yan. Respect people, and of course, people will respect you. Sa team po natin yan, i-apply po natin. Second, acknowledge hard work and excellence. So, kung ikaw po ay leader, kung ikaw po ay isa po sa tinitingnan ng yung pong mga partners downline, i-acknowledge po natin yung hard work nila and excellence. Huwag po yung, ano ba, maghapon ka mag-demo, wala naman nangyari. Bakit gano'n? So may sisihan. Dito po kailangan i-respect po, respect and acknowledge. Okay? Hindi ko na papatagalin. At ito po ulit, si Mas Fred, gano'n kasi ang box na ito eh. A simple thank you for work well done can be a great motivator. Kaya po simple lang yun, simple thank you lang yun. Sabi po niya, it can be a great motivator by saying thanks to your team, to your downlines, na kung saan nag-e-effort. Okay? So, lagi po tayo magpasalamat. And, ito po yung pang-apat na part na. Pang-apat na gano'n, no? Gratefulness is a choice. So, tingnan po natin. Kung ang gratefulness is a choice, ano yung choice mo? Na pwede kang magpasalamat. Siyempre, marami pong bagay, kahit hindi na po natin isa-isahin yan. Parents po natin, mga kapatid natin, family natin, na nung time po na tayo, walang-wala, udong na tayo, sila po yung tumutulong sa atin. Now, in business, what choice will you make today? Kaninang umaga po tayo magkakasama at nag-uusap-usap. And habang dinidiscuss po natin yung mga narinig natin, nakita natin, na-share po ni Sir Joel, ano po yung naging choice mo ngayong araw na to? So, I leave the question with you. Siyempre, ikaw po makakasagot niya sa sarili mo kung ano yun. No? Tama? Okay. So, meron po tayong choices with the business. Kung gagawin mo si health code or ikaw kumpara mo siya sa ibang klase po ng negosyo. The 4-year versus 40-year plan. So, assuming po natin that you are earning 10,000 every month, for 1 year, you can have 120,000. To get the 4.8 million, you need to work at least 40 years to get this amount. So bakit? Nakatali ka po din sa 10,000. Ibinaba ko na lang para hindi masyadong malaki. And the second choice, the second option is this. 100,000 every month times 12 months, you have 1.2 million times 4 years. Meron ka pong 4.8 million. So ano po yung choice mo pag nakita mo ang figure na to? Meron po ako kumikita ng 100,000 sa HCI. Yeah. Nakita niyo po yung payout kanina, yung bonus. From 184,000 up to 600,000. Yung po pinakita ng company sa atin. So guys, by doing HCIs, you can save 36 years. Okay? So, why spend 30 years of hard work if you can achieve your life dreams in just 4 years? Alam niyo po nung pinupikot ko, ako po kasi almost parang siguro mga 16 years po ako sa company. Wala po akong naipagputigita. Bakit? Kasi nakatali na po ako dun sa isang klase po ng income. When I learned marketing plan, sabi ko, pwede palang gawin. At pwede pa rin palang mangyari sa akin. Alam niyo po, ngayon kasi sir, sino po yung mga nag-open ng kanilang members account po sa panang HCA po, sa system. Doon po makikita niyo yung accumulated income. Guys, nag-start siya 2019 ba nung pinagdala na? 2019, so 2 years po. Alam niyo po, makikita niyo kung magkano po yung total niya.
Alam niyo po, nung nakashare ko po yung isang apply po ng timbigan po ng Rebesiha. Alam niyo po, nung kinukunto niya sa akin, sabi niya, bro, grabe, yung kita niya for 1 year ay parang 170,000 lang plus. Isang taon. Alam niyo po sa cellphone, nag-search siya ko parang late 2015, noon po pinakita niya sa akin ang video niya, close to 2 million in just 1 time. So, totoo po yung sinabi mo dito na, bakit ka ba mag-40 years to get this amount? Meron naman palang 4 years program na pwede pa. Pwede pang makababa, kagaya po ni Sir Joseph at sa mga Banji. Almost 0.5 million, no? Bonus pa lang yun eh. Wala pa yung monthly. So yung ginagawa nila, kung i-apply nyo rin, pwede po mangyari. No high fee. Yung pong sinasabi ko totoo, na nangyayari po sa kanila. At posible din po mangyari sa bawat isang dito. Gusto nyo bang mangyari? Tapos po kamay. Kita po natin, alam nyo yung power of declaration. Kung meron the power of gratitude, we have the power of declaration. Na kung saan, pag diniklara nyo, yung desire ng heart nyo pwede pong mangyari sa atin. So, sino may gusto ng 40 years? Wala. 4 years lang po tayo. So today is 2021. By 2025, I'm sure, lahat po tayo kumikita na 6 digits plus. Yes! Kaya pala po natin natin na sa inyo. Now, paano po natin gagawin ito? Ito po ano gagawin. Ito po siya. Sabi po ni Andrew Carnegie, he said po that I would rather receive 1% on the efforts of each of 100 men than to depend upon 100% of my own efforts. Sabi niya, why? Because if just one man were sick, he would still receive 99%. So ito po yung difference. Rather than, but if he got sick, he would lose all 100% of his income. Guys, we are in the business of multi-level marketing. Na kung saan, meron pong sistema kung paano po natin gagawin. Kung paano po natin gagawin ng tama ang negosyo. Kasi meron na pong sistema na dapat po natin sundin. Huwag lang po natin maguhin. Okay? So ano po ang sikreto? Para makuha po natin yung the power of leverage. Hindi ko na po i-elaborate kasi I'm sure alam niyo na po yan. Paano po makukuha yan? Ito po. Duplicate. Ganun lang po kasi. I-duplicate lang po natin. Huwag po natin bubuluin. Kunwari po, ang target mo ay 230. Kunwari, Imperial. That is 235,000 points value. Pag kinumpute ko po sa peso yan, almost 500,000. May na eh. More than 500,000. Kaya mo po siyang gawin kung mag-isa ka lang. Guys, may naman ka. So, ano po ang solusyon? Mag-duplicate po tayo by sharing the opportunity to your friends, to your kakilala. Ganun lang po kasimple. Kung ayaw maniwala sa'yo, next. No? Kasi, hahanapin po natin sila. Kung isama niyo na po sa sistema na kailangan mo talaga kumausap po at humanap ng negosyante na kagaya mo. Kasi yun po talaga ang formula. At ako'y naniniwala po na marami pa rin tayong kakilala ng mga tao po na kagaya din natin na naghahanap po ng oportunidad. So, ano po yung keywords? Duplication. Okay, kunti na lang. Yan. Ito, sabi ko kanina. Binubahan ko na. Duplication is one of the major laws of HCIPs. Duplicate means to reproduce, imitate, or copy. So, pagpapadami, reproduce. Finding others, hindi po quitting others. Hindi po recommended others. Finding others. Ayun, ito po yung challenge dito. Who want to duplicate our success and are willing to do what we are doing is critical to success in our business. So napakaklaro po ng formula. Sabi mo dito, if everybody in my organization did what I did today, would make HCI business grow. Kung ang ginagawa po si Joseph, ginagawa nyo rin, sa tingin niyo, ano po mangyayari sa inyo? Siyempre magiging katulad po tayo ni Sir Joseph.
na nagsimula sa wala, pero dahil nakita po niya ang sistema, alam niyo po, nasa multi-millionaire club po siya ngayon. Kasama po si Ma'am Banji. Kung hindi po niya ginawa ang magandang negosyo, do you think papayag po si Sir Joseph na mag-resign ng kanyang asawa? Eh, po yun eh. Marangal na trabaho, di ba ma'am? Pero bakit? Kasi nakita po niya yung solusyon. Duplication is the key. Huwag po kayong mahiya, no? And, nasaan po yan? Hindi ka malimutan. It doesn't matter what your background is. Bakit? Anybody can do this. Okay, so kaya natin? Of course, kaya po natin. Oh, last question to. My last and final crucial question before I end. O, tingnan ko ha. Basahin po natin. Lumabas, basahin mo na tayo. Kunwari ikaw to, ikaw ay nagsasalita. Am I going to be one of the people who will just observe the explosion of HIVs over the next decade? Or I am going to be the one of the people who supports to make it explode and gain residual income in the process? Guys, I believe there's two kinds of people in this room na kung saan marami na akong narinig na ganyan presentation. Marami ng tao nagsabi sa akin na pag sumali ka dito, yayaman ka. Pag sumali ka dito, mababago buhay mo. Marami na eh. Tumagtag pa to. So kung ikaw po yung tao na yan, nandun ka po sa unang part, no? I will observe. Sige, tingnan ko lang. Kung siyang cat ay mag-i-explore talaga sa SCI, merong ganun tao na nakatingin po sa'yo, nakatingin sa bawat sa atin, and they are willing to wait kung ano ang mangyayari sa iyo. Or ikaw kung tao na to, I am going to be the one of the people who supports to make it explode. Alam niyo po, dito sa part na to nag-fall. Dito po ako nag-fall. I decided to do HIVs nung nakita ko po ang negosyo. Ito pong tanong na to, Juan, sana maging part ko lang po sa salamat natin. Na, kasi dapat sabihin po natin sa sarili natin eh. Sabihin po natin kung yung mga bagay na dapat po natin gawin. Dito po ako magtatapos. Ano yung dahilan para hindi po natin magawa itong negosyo doon? Number po dyan yung fear, you need to overcome the fear. Bakit? Kailangan po natin mabago yung buhay natin. Maalis po natin yung pwede maging barrier na takot ka. Takot kang lumabas, takot po magpakilala ang negosyo kasi baka ako ma-reject. So ano po ang ginagawa na, ano po yung epekto ng takot sa atin? Fear paralyzes your action. Tama? Mali. Pag meron kang takot, hindi ka po matutuloy. I'm telling you. Sino po yung bata ba na pag minakaganda ng tulay, takot tumawin? Alam niyo po nga, hindi tulak ko siya, hindi po siya tutuloy. Kasi may takot. Second, fear shuts our brain down. Binablock po niya yung utak natin. Dok, tama ba yun? Pag may takot ka, may nervyos ka, ito po yung pwede mag-shutdown sa utak natin. So ano po ang solusyon? Dapat ma-visualize po natin sa ating sarili na wala po tayong takot. Kasi bakit? Merong magandang plano palagi ang Diyos sa buhay po natin. The second thing, para pumasok po tayo sa pangalawang klase po ng desisyon, just keep on trying because failure is part of success. Lagi niyo kong tatandaan yan. Wala po yung nagsimula sa HIVs, nag-sign up ngayon bukas in Fire Diamond. Wala po excited. Alam niyo po, nagsimula din ako sa ganun eh. Noong una ko pong isa sa HIVs, alam niyo po, binaba ko sarili ko. Yung pong mga dati kong staff, natakot sa akin, pag nautusan ko na, nasa akin ko nagpapapirma ng mga kasadvasan sa kung ano-ano. Nung nag-HIV ako po natakot lapitan sila. Sabi ko sa sarili ko, dati, pag nakita ko nila, iba yung trato sa'yo eh, kasi boss ko eh. Ngayon ako lalapit sa kanila. So, paano ko gagawin? So, lang yung tingnan ko sila kausapin, and some of them believe me na, sir, maganda yan. Kaya lang, dito ko sa sigurado. So, may ganun process.
Alam niyo po, hindi ako nag-stop. Bakit? Kasi alam ko, someday somehow, SCI, this will explode. Alam niyo po, 2014 process. 2015, nag-start po ako sa Imperdaya po. Alam niyo po yung mga nag-register sa akin, nagtatanong, Church, sana, kinulit mo ko. Bakit? Sino yung mga tao na yun? They are the people who will just observe the explosion of the CIDs. Ako, nag-decision. Kahiyaan na yung sinabi ni Sir Joel kanina. The only thing na pwede mong gawin is mag-work yung decision mo. Alam niyo kung dumating sa point, kasi siguro, hindi ko masabi na yung pagkakasakit ng father ko, ng parents ko, ay naging dahilan para mabago yung buhay ko. So, pwede mangyari. Dahil bakit? Be grateful. Hindi mo naman pwede sabihin na nagkasakit siya dahil nagpabaya siya. Alam niyo po, kapag grateful palagi tayo, pag grateful po lagi tayo, ano lang po binabagi yung plano sa buhay mo. So, 2018 po, until today, alam niyo po, tuloy-tuloy lang po ako sa negosyo. Yan po ang ginawa niya. Ano po ang ibig sabihin? Bakit ko ito pinakita? Guys, napakarala po ng desisyon sa gagawin po natin negosyo. It's a matter of your career, na kung saan pag hindi mo ginawa, sabi ko nga po kanina, walang nag-impart mo na nagpa-member ka ako. So, may process. Okay? So, sana makopya po natin to. And pwede nyo ipag-pray, Lord, para sa akin ba to? Ang Lord po nagsasalita, hindi naman direct, pero meron po siyang revelations. Minsan sa ibang tao, minsan sa sasakyan, minsan nagpipray po ko, Lord, parang ayaw kong tumuloy. Di ba, may ganun eh. Tapos mapapasa mo sa stream ng jeep, trust God. Yes. O diba? So, revelations po yun. Lahat po ng bagay na ating dapat desisyonan, isaguni po natin sa taas by giving the highest part of gratitude dahil siya po lahat ang nagpaplano po sa ating buhay. So ito po parang na to, nawa sa pag-uwi natin, yung po sinabi ni Sir Joel kanina, gawin natin dahil meron at meron pong mangyayari sa atin. Meron po tayong doktor, one time po nakausap po siya, sabi niya, alam mo, Church, po na to eh. We are in the business of mission. So pag gano'n po ang statement, hindi po nakatingin sa pera, hindi po tumitingin doon sa ating magiging kita. Bakit? Nasa puso po nila ang pagiging ko sa ating tunong kababayan. Kaya ako po naniniwala na kapag nag-desisyon po tayo, kagaya po ng desisyon, napakaganda po ang sample na ginawa ng Sir Jude. Yung pong pagtatapon ng kanya po personal na tinanggal niya dahil gusto ko niyang simulan ang Health Code International. So once again, we look forward to impacting your life and helping make your dreams come true to your abundance. Thank you. Maraming salamat po. Richard Ryan po. Salamat po sa pagbilang po ng pagpagal na kasama natin, si Romaldi, si Jerry, and I just want to thank to our DCI Stagis, Ma'am Lenny, Sir Jason, and si Ma'am Vivian. At sa lahat po ng Stagis, Captain Sir Luzon, isatsurity po kami natin ang pangalala mo ito. Grabe, amen. Kung hindi natin kaya, sabi po ng Panginoon, kakilala mo para sa mga. So, guys, kita nyo ito. Maraming salamat sa mga. Amen. Grabe, no? Muli po, palapakan natin si Sir Richard. Alam nyo, nakakatuwa dahil hello. Yung isang mic dyan, nandyan. Sir, naka-flyan ako. Yeah, ayun. Hello. Kanina, umaga, hello. Sabi siguro ang mic na to, pagod na ako. Nangibig ka na. Hello, grabe, no? Muli po, palapakan natin si Richard. Hello, sa totoo na nakaka...